challenge of the Vice President? Yes. Without hesitation, ano man Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Pwede nila gawing black bihon ramen. Sir, bakit dito kayo sa QC nagpa-test? Kasi nga... Kasi nandito ako sa Maynila ngayon, ma'am. Hindi naman pwedeng umuwi lang ako sa Davao para doon sa hamon niya. Pwede naman siyang magpasama doon sa boyfriend niya. Sir, kanina may sinabi ka na hindi lang dapat yung mga kababayan natin, they should demand the congressional candidates na magpa-drug testing. Hindi naman kailangan demand. Kung ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di ka magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. And wag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sir, any comment? Kumasa din si Attorney Meeks? Any comment po? Kumasa rin si Attorney Meeks sa drug test? Congrats. Di ba? Sir, pero ito, hindi niyo ito ginawa to hit to the call of Ms. Nograles. Hindi naman. Kasi meron din siyang challenge. Facebook. Actually, nagpa-drug test ako. Same dito rin. The day after nag-file ako ng bill. Kasi baka i-demand ng young guns kaya inunahan ko na sila. Ngayon, tas inulit ni VP Inday. So, napag-usapan namin, naulitin ko na lang din. Sir, we believe this is the third time na... Yes, yung una, yung kay Trililing na hamon. And the second time po? Yung pag-file ng bill. Okay. Sir, ito, we understand, nag-file na kayo ng bill nun, pero wala ni isa mang tumugon doon. Kahamon si Vice President, challenge siya, hindi lang yung young guns, kundi lahat ng mga congressional candidate. What's your take on that po, sir? Yun nga. Di naman masama. Siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng ng constituents mo. But you think, sir, mas better ang leader kung... Syempre, pag hindi gumagamit ng droga, syempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Di ba? Sir, speaking of maayos ng pag-iisip, sorry for asking you this. Marami kasi mga negative comment kay VP. Psychiatric test daw. Si VP na pong sasagot dyan. Sinagutan niya kahapon, pero Okay. Bilang kapatid, bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments po kay VP, sir? Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, syempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Syempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Yes, sir. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Sir, going back sa drug test, sa tingin niyo may mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon ni VP Sara? Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Okay. Pwede pangalanan, sir? Senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila. Para magkaalaman na. Di ba? Sinong sila, sir? Your calling on lahat na talaga? Lahat. Di ba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRRD, how is he po? Last week, nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman. Kampanya raw siya. Pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao. 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi po ni Sara na tatakbo ang tatlong Duterte, Congressman Pulong, Mayor Baste at si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala talaga yun sa plano ko. No? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. So ito second May plano akong mag-retire. So ito second term pa lang ba ito? Third na po. So you will finish your term now? Yes, opo. National.
Opo. Well, we're expecting kasi it was announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Walang pera pang gastos para nationwide na So, kampanya, ma'am. also, sir, dun sa ano po, pagkalaban ni Nograles against your father po for the mayoralty of Davao City. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kahit sir, binigyan siya ng posisyon before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. I mean, Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila. Sir, hindi ito first time na maglalaban ng Nograles. Pero kung kulong this time I did not consider them as my friends, ma'am. You never did. Yes, tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Colong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung vice mayor at ako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or you still... Same lang, ma'am, mga ngampanya. Ngayon nga sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May ano na ba? May natatanggap pa ba kayo? Wala. 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 Zero. Zero budget for Davao City. Yung pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang panganay niyang anak, kung bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana. Ayaw niya eh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go. Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir, Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na wag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. so may we know why. Na, Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Sir, pero ano reaction niyo na yung Quadcom na patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay niyo? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano sir? Oo, sabihin mo na ako. Ha? Wag na, joke lang yan. Sir, tsaka lahat ng lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat Bayad yan. Ay, bayad. lahat directed sir na Duterte. Ano masabi niyo sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balag mo kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So, okay lang. Sir, may I go back to your father? Kumusta ang health concern ngayon? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to campaign for this 2020? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign? Siguro naman, oo, dahil election yan eh. Pero, Lugi kami kung di siya mangangampanya. Pwede mag-relax ang Duterte ngayon, Kong? I mean, talagang kailangan din kayong sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong, sorry for asking this, Kong, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. O sa pera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si VP Sara against the Marcos administration pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung hugot niya ni VP Sara? Nasa galing Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon, napag-usapan namin, wala lang raw powder pati lip gloss. Galit siya. Okay? Kong, maraming salamat. So we'll wait, the result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po yan. Sir, pahabol. Baka may message kayo sa mga sa mga congressman na or officials Challenge na sa kanila. bumabati ko sa inyo and of course challenge din dito sa for the record lang. Wala naman akong message sa kanila. Kumain kayo na maayos.
Are you not challenging them to also undergo drug test as compared to... Kaya lang sabi ko, ma'am, siyempre duty nila yon as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. Sir, last na to. Yes. Pinanggit kanina sa Congress, Quadcom, at saka yung good government, sa Senate Blue Ribbon, parang we call we hate to call this, pero parang against JK, against Duterte pa rin. So saan ba humuhugot ang pamilya Duterte na ng strength despite all of this mga Kami? sanctions? Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. Sir, ano sinasabi ni Ma'am Isabel sa inyo? Anong palagi niyang sinasabi? You know, Sana lang kayo interview nyo. pero ano laging na-advise sa inyo, sir? Yes, every day. Every day. What does she tell you? Kailangan may powder ka at lip gloss. Sorry, hindi ako sanay sa ganito. Sorry. Okay, salamat po tayo. Salamat po. Ang last ang akin lang. Tanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit bakit Oo. pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? Asawa nga. Oo. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Oo. Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. Ang sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm May Andumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin niyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradition po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli De Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi ka yung proposing. mismo Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda, naman ang 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko,
Are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the office of the Vice President in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Eh ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, eh ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Eh hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ang Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So It is appealable. So mukhang Publicity stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas. Next Yes, question. Moving Next on question. po, Kong. Good afternoon, Riza Lopez po from EuroTV. Though you are removed from the Committee on Appointments, tumatakbo po kayo bilang senator ngayon, would you mind to give a comment po sa pagkaka-appoint kay former Cavite Governor John Vic Remulla? Or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na lumalabas ngayon sa Dalawang gobyerno? kapatid. So, what do you think of this? Thank you po. Nagugulat mga tao. Bakit tao? Dalawang parehong apelido na sa kabinete. Comment daw. I cannot question the wisdom of the President. Yung po kasing power to appoint resides solely in the President. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa ang pwedeng magnombra, mag-nominate, mag-designate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Para sa ganun po, yung merit and fitness of any appointee or designee of the President will be somehow evaluated In the Congress. and assessed by a commission and appointment. Ito po ay isang independent commission designated by the Constitution itself. Hindi po nagle-legislate yung commission and appointments. Kahit na po yung 12 ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the President is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa commission and appointment, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong ako'y membro pa doon, alam naman po nila that I objected to at least 2 of them. Na sinabi ko kahit na 5 senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon.
Yun po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground, even if 5 senators disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi, wala po akong magagawa. Ilalaban ko po yun kahit saan kami makarating. Pag tama po, kung alam kong tama, kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama, but they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument, ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung hopyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa. Congressman, gusto ng Pilipino mga katulad niyo na lumalaban, hindi puro oo ng oo lang. Dapat exciting ang politika natin, Congressman. Kaya ako, sir, dito sa Pandesal Forum, we are normally non-partisan, pero in your personal case, I will personally vote for you and many of the journalists want you to win. Ay, may tanong itong napakagaling na isang journalist, taga Net25, Vic Sominta. Congressman Yes. Dante, sir, magandang hapon. Sir, natanong na kasi kanina yung about the IPIRA law. Yes. What about oil deregulation law? Isa rin yan sa nagpapahirap sa atin, Kong. Dahil every week nagkakaroon ng adjustment ang oil price natin na nakaka-apekto naman sa mga presyo ng mga basic commodities natin. Kaya nga kailangan nating may ayos yung ating mga regulatory agencies. Ang nangyayari po kasi, ikaw ang regulator, pero ikaw ang nare-regulate. Ang tawag doon is regulatory capture. Katulad ng ERC, di ba dapat siya ang nagre-regulate ng transmission, distribution? Yes. Ang distribution po ay dito sa Maynila, kilala natin ang Meralco. Sa mga probinsya, kilala natin yung mga electric cooperatives. Lahat po yan, nire-regulate kung pinag-uusapan po yung presyo ng kuryente. Kaya lang, kamukha po nang nangyari itong nakaraan, kaya po nila ako inalis sa Energy Committee. Inobjekan ko po yung isang panukalang batas na kung saan yung Davao Light, kukunin po yung service area ng existing electric cooperative na kung tawagin ay Nordeco. Sabi ko, pag ginawa nyo dyan, mamamatay ang Nordeco, wala nang competition. So kahit mura ngayon, kunwari, ang ino-offer ng Aboitiz, later on, itataas niya dahil napatay niya yung kalaban. Competition is the one that will lower and rationalize the price of electricity. Kung papatayin mo yan, wala mangyayari. Sa Zamboanga City, sinabi ko rin yun, huwag nyo nga alisin ka ako yung management contract. Kasi pag namatay yan, mamamatay naman yan, papasok na naman ang Aboitiz. So puro Aboitiz na lang ba kahit tayo? Puro oligarchs na lang. Paano bababa ang kuryente na yan? Dapat may competition pala, no? Dapat may competition. Pagkatapos, pangatawanan ng regulatory agency ang kanilang function. Kaya naman sila nandun para magbantay nga. Ang problema, bantay sa lakay yata yung mga iba. Dapat bantayan nila for the sake of consumers, hindi for other vested interests. Napakarami po na ating mga regulatory agency na isa-isahin po natin silang ipatawag para sa ganun ay ma-assess natin, matanong natin sila at magkaroon sila ng pananagutan sa ating mga kababayan bakit hindi nila ginagawa at bakit hindi natutupad yung pangunahing layunin kung bakit ginawa ang napakaraming batas na yan sana ay para sa Pilipino, para sa tao. Ba't pa tayo gumawa ng batas kung hindi na naman natin pala ipatutupad ng maayos? Yes. Para kanino ba yung mga batas na yan? Para itago natin sa kabinet? Oo nga, sayang naman.